Alright, church, kung may mga dala po kayong Bible with me, I mean with you, with me, with you, let us all turn our Bibles to Luke chapter 18, verses 1 to 8. At dito po sa passage na ito, ako magpipreach at mag-share ng salita ng Diyos ngayong araw. Sabi po dito sa verse 1, then Jesus told them a parable to show them that they should always pray and not lose heart. Gusto ko pong mag-pause muna dito sa unang pangungusap pa lang na ito. Kasi from this sentence alone, ano po ba ang agad nating makikita at matututunan sa story na ito? Una sa lahat, this is a parable. Ibig sabihin po, isa itong talinghaga o isang kwento. Hindi po ito literal na historical event na nangyari in real life. It is just a story that uses real life examples and daily scenarios. Pero nagpapakita po ito ng isang deeper truth or ng isang napakalalim na spiritual principle para sa ating lahat. At alam naman po natin na si Jesus, madalas po talaga siyang gumamit ng mga parable sa kanyang ministry. Alam na alam natin ang mga sikat na parable tulad ng parable of the lost son, the parable of the lost coin, at ang parable of the Good Samaritan. We know all of these famous parables very well. Hindi po sila mga totoong tao or real scenarios na nangyari talaga in human history. Pero mga kwento po ito na ginamit ni Jesus para mas madaling makonvey ang mensahe at para ang bawat tao ay tunay na makarelate sa kanyang itinuturo. Ang isa pa pong napakagandang bagay na mapapansin natin dito, unlike other parables kung saan ini-explain lang ni Jesus ang ibig sabihin pagkatapos mismo ng kwento, lalo na kapag nagtatanong ang kanyang mga disciples ng Lord, ano po ba ang ibig sabihin niyan kasi hindi po namin talaga maintindihan. Dito sa parable na ito, inilatag na agad ni Luke sa simula pa lang ang pinaka-goal at purpose ng kwento. Sabi doon, it is to show them na ang disciples in this case, that they should always pray and not lose heart. Gusto ko pong tandaan nating mabuti iyon sa ating mga puso. At sinimulan po ni Jesus ang kanyang kwento sa pagsasabi na in a certain city, there was a judge who neither feared God nor respected people. And there was also a widow in that city who kept coming to him and saying, give me justice against my adversary. And for a while, he, the judge, refused. Pero later on, sabi po sa kasulatan, he said to himself, though I neither fear God nor have regard for people yet, because this widow keeps on bothering me, I will give her justice, or in the end, she will wear me out by her unending pleas. Himayin po natin at suriing mabuti ang kwentong ito. The story begins with a judge na inilarawan ng Biblia as someone who neither feared God nor respected people. In other words, kaya nga po sa ibang mga sermon at komentaryo ay tinatawag siyang the unjust judge dahil wala siyang pakialam sa opinyon ng tao at wala siyang anumang takot sa Diyos. At tapos, may isang byuda, hindi lang basta sino mang babae sa kalsada, hindi isang lalaki, hindi isang taong may kapangyarihan, kundi isang widow. You have to understand that when Jesus uses characters in the parables, hindi po kailanman random ang kanyang pagpili. He is always very intentional sa bawat halimbawa na kanyang ginagamit. And what do we know about widows during that biblical time? Ang mga byuda po noong panahong iyon, sila po ang isa sa pinaka-vulnerable at pinaka-powerless na grupo ng mga tao sa buong lipunan. Isa sa pinaka-obvious na dahilan ay dahil widow sila. Ibig sabihin ay wala na silang asawa na pwedeng magtanggol, magsalita o mag-advocate para sa kanilang mga karapatan. Wala silang ibang taong maaasahan unless may anak sila at kailangan pa ngang lalaking anak para pakinggan sa korte. Wala rin silang sariling kabuhayan o paraan para kumita ng pera. Kaya wala silang yaman, walang koneksyon at walang mataas na katayuan sa lipunan tulad ng ibang tao. Pero kung titingnan po natin under Jewish law noong panahong iyon, ang mga byuda ay dapat talagang entitled to special protection. Kasi idineklara pa nga po ng Diyos mismo kahit sa lumang tipan na dapat nating alagaan, kalingain at ipagtanggol ang mga widows at orphans. Ngunit tulad nga po ng nabasa natin kanina, the judge did not fear God, di ba po? Kaya gumawa si Jesus ng isang napakatinding contrast sa pagitan ng kawawang byuda
at ng makapangyarihang hukom na ito. Kaya kung titingnan po natin ang sitwasyon, the odds of the widow getting justice, sigurado po akong close to zero. Almost impossible po talaga na magtagumpay siya. At sigurado rin po akong alam na alam ito ng byuda. Hindi po siya ignorante sa malupit na realidad na wala siyang laban, pero ito na lang po ang tanging pag-asa niya at wala na siyang anumang maiiwan o mawawala pa. At despite all of this, despite sa sinasabi at panlalamig ng mga tao sa paligid niya, pumunta pa rin ang byuda sa judge para humingi at magmakaawa para sa hustisya. At hindi lang po minsan siya pumunta, hindi lang 2 beses, hindi lang 3 beses. Hindi po natin alam kung gaano katagal, pero sabi sa kasulatan, for a while, the judge refused. It was completely indefinite. Siguradong hindi lang po ito usapin ng ilang oras. Malamang ay ilang araw, ilang linggo, o baka ilang buwan na araw-araw. Walang mintis na bumabalik ang byuda sa hukom. At sa wakas, sinabi ng judge ang linyang ito na talagang nakakagulat para sa marami sa atin. Sabi niya, though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice. Or in the end, she will wear me out by her unending pleas. Kaya sa wakas, nakuha ng byuda ang hustisya na kanyang ipinaglalaban. Like, praise the Lord, di ba po? Pero gusto ko pong i-note natin ng mabuti na hindi po nagbago ang masamang puso ng judge. Sabi pa rin niya ng malinaw na wala siyang takot sa Diyos at wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao. Wala pong bigla ang spiritual revelation sa kanya tungkol sa kabanalan ng Diyos o na dapat niyang kaawaan ang babae. Alam niyo po ba kung ano ang nag-iisang dahilan kung bakit niya binigyan ng hustisya ang babae? It is simply because the woman kept coming to him over and over again. Dahil po sa sheer persistence ng byuda, kaya ibinigay sa kanya ang hustisya na hinihingi niya. At kung pelikula po ito, dito na sana magtatapos ang kwento at magiging napakagandang happy ending, di ba po? Pero ang pinakagustong gusto ko po kay Jesus, hindi po dito nagtatapos ang kanyang mensahe. At ito po ang pinaka-importanting punto dahil hindi lang ito basta tungkol sa human persistence. Sabi po ni Jesus sa verse 7, won't God give justice to His chosen ones who cry out to Him day and night? Will He delay long to help them? I tell you, He will give them justice speedily. Nevertheless, and this is very important, church, tuwing nakakarinig po kayo sa Biblia ng salitang but or nevertheless, ibig sabihin po niyan, magbabago na ang takbo ng usapan. The entire script is about to change. Sabi po niya doon, nevertheless, when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Hindi ko po muna hahabaan dito sa puntong ito kasi babalikan po natin ito ng mas malalim mamaya. Pero gusto ko pong itanim ninyo ang mga tanong na yon sa inyong isipan. Pero para mag-recap po tayo, ano po ulit ang purpose ng parable na sinabi ni Luke sa simula? It is to show them that they should always pray and not lose heart. I love the audience participation. Napakagaling po ninyo. Ipinapakita po ito ni Jesus upang palagi tayong manalangin ng may pagtitiyaga at kailanman ay huwag panghinaan ng loob. And He is talking about persistence. Ito po ang nais kong pagtuunan ng pansin ngayong araw. Kaya ang title po ng aking mensahe, kung nagte-take down kayo ng notes at kung nakikinig lang kayo ay perfectly fine din po, is Don't Stop Asking. Huwag kang titigil sa paghingi. Ano po ba talaga ang ibig sabihin ng salitang mag-persist? Noong una po, tiningnan ko sa dictionary kung ano ang definition ng persistence. No? Sabi po sa dictionary, persistence is the act of persisting. Sabi ko, wow, thank you dictionary. Napakalaking tulong mo po talaga sa akin. Kaya tiningnan ko naman po kung ano ang ibig sabihin ng mismong salitang persist. Doon ko po nakita ang tunay na kahulugan. To persist means to keep doing something or to keep trying even when it is hard. Tandaan po nating mabuti, it is all about doing something continuously. Hindi po ito isang one-time action lang. Hindi mo po masasabing persistent ka kung nakuha mo agad ang isang bagay sa unang subok pa lang o kung sumuko ka kaagad sa unang pagkakataon na nahirapan ka. It shows na ginagawa mo ang isang bagay ng paulit-ulit, tuloy-tuloy, kahit may mga balakid. Tulad po ng mga atleta, napaka-persistent nila sa araw-araw na training para ma-develop at mapalago ang kanilang kakayahan.
Kung mahilig naman po kayo sa mga cartoons at pelikula, mayroon po tayong classic reference tulad ng Finding Nemo. Lumaki po tayo dyan tayong mga 90s kids, di ba po? Tulad ni Dory na laging kumakanta at nagsasabi ng, "Just keep swimming, just keep swimming." I really love that illustration. Sa kanilang quest para mahanap si Nemo, naging napaka-persistent ni Dory. She just kept on swimming, she kept on looking, and she never gave up. O kaya naman tulad po ng isang lalaki na patuloy na nanliligaw sa isang babae kahit na ilang beses na siyang binasted o sinabihan ng no ng babae. Well, that is definitely a persistent guy at gusto ko lang pong linawin ito for the official record kasi palagi pong sinasabi ng asawa ko na nag-no raw ako sa kanya nung nanliligaw siya. Apparently, sinasabi niya na hindi lang daw minsan, hindi lang 2 beses, kundi 3 beses pa raw akong nag-no. Sabi ko naman sa kanya, "No, I never did that. Kaya gusto ko lang pong ituwid ang record ngayong gabi. Hindi po ako nag-no sa kanya. Persistent po siya, pero hindi po sa ganong paraan." Pero totoo po, ganun po ang persistence, di ba? Kahit na parang napakahirap ng sitwasyon, tuloy pa rin ang laban. Siyempre, with proper boundaries, guys, hindi ko po sinasabing kapag sinabihan kayo ng babae ng no, ay kukulitin nyo pa rin sila ng walang respeto. A no is still a no, pero hinahangaan natin ang tamang persistence. Pero alam nyo po ba kung sino ang isa sa pinaka-persistent na nilalang sa buong mundo? It is kids, ang mga bata po talaga. Wala pa po akong sariling anak, pero alam kong sasang-ayon ang lahat ng mga magulang dito sa room na ang mga bata ay napaka-persistent. Kung meron silang bagay na gustong-gusto nilang makuha mula sa inyo, tatanungin at kukulitin kayo niyan ng walang tigil. Kahit ilang beses na kayong nag-no, sasabihin pa rin nila, "Mommy, please, can I have this toy? Daddy, pwede po ba ito na lang?" Iiyak sila sa harap ninyo, magtatantrum sila sa mall, at gagawin nila ang lahat ng paraan hanggang sa mapapayag kayo at mapilitan kayong magsabi ng yes sa wakas. Hindi ko naman po sinasabing para kayong unjust judge. Pero kung magpapakatotoo po tayong lahat bilang mga magulang at nakatatanda, sigurado akong minsan ibinibigay ninyo ang hinihingi nila hindi lang dahil sa napakalaking pagmamahal nyo, kundi dahil na umay at napagod na kayo sa kaiiyak at pangungulit nila, di ba mga parents? Amen. Thank you po for your honest confession. Siyempre, mahal na mahal ninyo ang inyong mga anak, walang duda doon. Pero kahit sa simpleng halimbawang ito, nakikita po natin ang matinding kapangyarihan ng persistence. It is about asking over and over and over again. At may isa pa pong kwento sa Luke chapter 11. Hindi ko na po babasahin ang bawat talata, pero isa-summarize ko po para sa inyo gamit ang isang modernong halimbawa. Hindi na po Finding Nemo. Ito po ang kwento ng isang kapitbahay na nanghingi ng tinapay sa hating gabi. Minsan po kasi mahirap intindihin ang konteksto kapag binabasa lang natin ng mabilisan, kaya gagamit po ako ng mga pamilyar na pangalan. Let us assume na ang main character natin ay si Peter. Mahimbing na natutulog si Peter sa gitna ng hating gabi, tapos biglang dumating ang kaibigan niyang si MJ galing sa isang mahabang biyahe. Sabi ni MJ, "Peter, gutom na gutom ako, kailangan ko ng tinapay." Sabi naman ni Peter, "Nako, wala na akong tinapay sa bahay, pero alam niyang ang kapitbahay niyang si Frank ay mayroong maraming tinapay." Kaya pumunta si Peter sa bahay ni Frank at kumatok ng malakas. "Frank, gising ka ba? Pwede mo ba akong bigyan ng 3 pirasong tinapay?" Sumagot si Frank mula sa loob, "Natutulog na ako at nakahiga na ang mga anak ko sa kama. Huwag mo na akong gambalain at istorbohin sa oras na ito." Pero patuloy pa rin kumatok ng kumatok si Peter. Makikita niyo po ito sa salita ng Diyos sa Biblia. Hindi ko po ito gawa-gawa lamang. Patuloy pong kumatok ang lalaking tinawag nating Peter ng walang humpay. At ito po ang eksaktong sinabi ni Jesus sa Luke 11, verse 8. "I tell you, even though the man inside, which is Frank, will not get up and give him anything because he is his friend, yet because of the first man, Peter's sheer persistence, he will get up and give him whatever he needs." At dito po nagmula ang napakatanyag at paborito nating talata.
So I tell you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. Take note po ninyong mabuti, bumangon si Frank hindi dahil matalik silang magkaibigan ni Peter. Napakahalaga pong maunawaan yan. Bumangon siya at ibinigay ang tinapay dahil sa sheer persistence ng lalaki, kaya niya na ibigay ang lahat ng kailangan nito. Sa dalawang kwentong ito, nakita natin ang dalawang magkaibang tao na nagpakita ng tunay na persistence. And that is what true persistence is all about. Pareho po silang may matatag na paninindigan at desisyon sa kanilang puso na patuloy silang magmamakaawa at kakatok hanggang sa makamit nila ang kanilang kailangan. Iyan po ang diwa ng persistence, iyong malalim na pananampalataya at pagtitiyaga na hindi sumusuko. Subalit nais ko pong magbigay ng isang napakahalagang babala sa ating lahat. Dahil ayaw ko pong lumabas kayo sa pintuan ng silid na ito at isipin lamang na, kapag nagdasal lang pala ako ng nagdasal at kumatok ng walang tigil, mapipilitan din ang Diyos na sagutin ako sa wakas. May bahagi ng katotohanan doon sa paghingi, ngunit kailangan nating mag-ingat. Dahil ang persistence ay hindi kailanman manipulasyon. Hindi po ito pamamaraan para manipulahin o pilitin ang Diyos na sumunod sa ating sariling kagustuhan. Dahil kung ang ibig sabihin lamang ng persistence ay magdasal ka lang ng magdasal at tiyak na susundin ng Diyos ang gusto mo, lalabas po na ang pananampalataya natin ay ganap na nakadepende lamang sa pagtanggap ng mga sagot sa ating panalangin. Ngunit hindi po ganyan ang tunay na pananampalataya. Ang persistence sa panalangin ay hindi tungkol sa pagkumbinsi sa Diyos na gawin ang nais natin. It is all about remembering who we are praying to. At dito po pumapasok ang napakahalagang pagtuturo at pagkakaiba na ginawa ni Jesus pagkatapos niyang ibahagi ang talinghaga ng unjust judge. Noong sinabi niya, "Won't God give justice to His chosen ones who cry out to Him day and night?" Ginamit ni Jesus ang kwento ng tiwaling hukom upang lumikha ng isang napakalinaw at matinding contrast sa pagitan ng isang hukom na walang katarungan at ng ating Diyos na puno ng katarungan, kabutihan at pagmamahal. Kaya nais ko pong gawing napakalinaw sa inyong lahat. Ang Diyos ay hindi kailanman ang unjust judge sa kwentong ito. Kasi minsan kapag binabasa natin iyon, nagkakaroon tayo ng maling akala na, ibig sabihin ba kapag kinulit at inabala ko lang ang Diyos, ay mapapagod din siya sa mga pakiusap ko at ibibigay na niya ang gusto ko? No, hindi po ganyan ang Diyos. Nais linawin ni Jesus na hindi siya tulad ng hukom na iyon. Ipinapakita po niya ang isang dihamak na mas dakilang katotohanan. Kung ang isang tiwali at masamang hukom nga ay nagawang magkaloob ng katarungan sa byuda dahil lamang sa patuloy nitong paglapit, gaano pa kaya ang ating Diyos na nagmamahal sa katarungan at labis na nagmamahal sa iyo? Hinding-hindi ba niya bibigyan ng katarungan at tulong ang kanyang mga hinirang na tumatawag sa kanya araw at gabi? Kahit po doon sa kwento ng kapitbahay sa Luke 11, makikita natin ang parehong prinsipyong ito. Sino sa inyo na isang ama, kung humingi ang anak mo ng isda, ang magbibigay ng ahas sa halip? O kung humingi siya ng itlog, bibigyan mo ba siya ng alakdan? Kung kayo nga na likas na makasalanan ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit na magbibigay ng banal na espiritu sa mga humihingi sa Kanya? At sa bersyon naman po ni Matthew sa Ebanghelyo, gaano pa kaya ang inyong mapagmahal na Ama sa langit na magkakaloob ng mabubuting bagay sa mga patuloy na humihingi sa Kanya? Gumagawa si Jesus ng napakalinaw na paghahambing na kung ang isang imperfect na magulang sa lupa ay marunong magbigay ng magagandang regalo sa kanyang mga anak, gaano pa kaya ang ating perpektong Ama sa langit para sa kanyang mga minamahal na anak? Kung maaari ko po itong ipahayag sa ibang paraan para sa ating lahat, kung nagagawa po nating magtiyaga at humingi sa mga kapwa nating tao na hindi perpekto at may limitasyon, gaano pa kaya tayo dapat magtiyaga at manalig sa paghingi sa isang Diyos na sakdal, makapangyarihan, na para sa atin at kailanman ay hindi laban sa atin?
Kaya to put it simply, hinihikayat po tayo ni Jesus na palaging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Hindi dahil iyon ang paraan para mapilit natin siyang sumagot sa atin. Hinihikayat niya tayong manalangin dahil ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay di hamak na mas dakila, mas mabuti at mas mapagpala kaysa sa sino mang tao sa mundong ito. This is the awesome God that we serve. Sabi po sa aklat ng Isaiah chapter 4 na po, verse 28, the Lord is an eternal God, the creator of the whole earth. He does not get tired or weary. There is no limit to His wisdom. Ganyan po ang ating Panginoon. Hindi po siya napapagod, hindi siya nauubusan ng lakas, at hindi siya naiinis kapag lumalapit tayo sa Kanya ng paulit-ulit sa ating mga panalangin. O kaya sa Psalm 103 verse 8, the Lord is compassionate and merciful. He is patient and demonstrates great loyal love. Ito po ang tunay na dahilan kung bakit tayo makatutuloy. Sa paghingi, patuloy na makapaghahanap at patuloy na makakatok. Sapagkat ang Diyos ay puspos ng habag, puno ng awa, lubos na matiyaga, at tapat magpakailanman. Hindi tulad ng kawawang babae na umiyak sa isang malupit na hukom na walang pakialam sa kanyang kalagayan. Tayo po ay lumalapit sa isang Diyos na tunay at lubos na nagmamalasakit sa ating kapakanan. Sabi po sa unang Peter chapter 5 verse 7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Talagang nagmamalasakit at nag-aalala siya sa bawat detalye ng iyong buhay at ng aking buhay. At ipinapangako rin sa Psalm 34 verse 15, the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their cry. Nakatitig sa iyo ang mga mata ng Panginoon, at laging nakikinig ang kanyang mga tainga sa iyong mga daing. Naririnig ka ng Diyos sa bawat sandali. Maaring sa ilang mga pagkakataon ay parang tahimik ang langit, ngunit tinitiyak ng kanyang salita na naririnig niya ang bawat tibok at panalangin ng iyong puso. At naniniwala po ako ng buong puso na ito ang mas malalim na katotohanan na nais itanim ni Jesus sa ating mga buhay sa pamamagitan ng mga talinghagang ito. Nais niyang magkaroon tayo ng banal na revelation na ang Diyos na ating dinadalanginan ay Diyos ng katarungan, na siya ay Diyos na hindi magpapabaya o magtatagal sa pagtulong, na siya ay isang ama na lubos na nagmamalasakit sa atin at isang perpektong ama na nagmamahal sa atin ng walang hanggan. At maaari ko po bang sabihin ito sa inyong lahat, baka iyan po ang pinakamalalim na dahilan kung bakit napaka-persistent ng mga bata. Hindi dahil nais lamang nilang pilitin o sirain ang ulo ng kanilang mga magulang hanggang sa sumuko ang mga ito. Baka kaya sila persistent ay dahil napakatibay at napakalalim ng tiwala nila sa kanilang kaugnayan sa inyo bilang magulang. Kampante po sila at panatag ang kanilang loob na ikaw ang kanilang tatay, ikaw ang kanilang nanay, at sila ang iyong pinakamamahal na anak. Alam nilang ligtas sila sa iyong pagmamahal, kaya malaya at panatag silang humihingi ng humihingi para sa kanilang bawat pangangailangan. That is the true heart and foundation of persistence. At iyan po ang napakahalagang katotohanan na nais kong yakapin nating lahat ngayong araw. Inaanyayahan po tayo ni Jesus na magkaroon ng ganyang uri ng pananalig at confidence tulad ng isang munting anak na malayang nakalalapit sa kanyang ama ng paulit-ulit, araw-araw, linggo-linggo, buwan-buwan at taon-taon. Hindi mahalaga kung gaano nakatagal, palagi tayong makababalik sa kanya dahil mahal na mahal niya tayo. He is not inviting us into a cold, transactional relationship dahil hindi po ganun ang puso ng ating Diyos. Sa madaling salita, hindi tayo nagtitiyaga sa panalangin dahil lamang may nais tayong makuha o mahuthot mula sa Diyos. Nagpe-persist tayo dahil lubos nating kilala kung gaano kabuti ang Diyos na ating nilalapitan. At ito po ang dapat magbigay sa atin ng labis na kagalakan at excitement sa tuwing tayo ay mananalangin. Kung alam mo na ang persona sa kabilang panig ng pinto ay nagmamahal sa iyo, nakikinig sa bawat salita mo at handang magbukas, patuloy kang kakatok ng may kapayapaan at pag-asa.
Ngunit kapag wala sa puso mo ang ganyang uri ng pagtitiwala, napakadali po talagang panghinaan ng loob at sumuko sa pananalangin. Kaya nais kong ipahayag sa inyo ngayong gabi, magkaroon po tayo ng banal na lakas ng loob na kumatok, maghanap at humingi sapagkat naririnig tayo ni Jesus at malugod niya tayong tinatanggap sa tuwing lumalapit tayo sa kanyang presensya. Sapagkat kung magpapakatotoo po tayo sa ating sarili, napakahirap nga namang magpatuloy sa paghingi kapag hindi pa natin nakikita ang kasagutan. Di ba po? Napakadali po para sa atin na magdeklara na God is good, God is faithful, He is our great healer. Sa mga sandaling nakikita na natin ang agarang kagalingan sa ating katawan. Napakadaling magpahayag na God is my provider kapag umaapaw na ang biyaya at dumarating na ang pera sa ating mga palad. Napakadaling sabihin na God saves kapag nakita nating naligtas at nagbago agad ang ating kaibigan o kapamilya sa unang pagkakataon pa lamang na sumama sila sa ating pagsamba sa church. Ngunit ang pinakamahalagang tanong para sa bawat isa sa atin ay ito, kaya pa ba nating magtiwala sa Kanya kahit hindi pa natin nakikita ang kasagutan sa ating mga panalangin? Kahit hindi pa dumarating ang inaasam nating milagro sa ating kalagayan, kahit araw-araw, buwan-buwan kang lumuluhod at nananalangin para sa iyong anak, para sa iyong asawa, o para sa iyong matalik na kaibigan na makakilala sa Panginoon, kaya mo pa bang manalig at magtiwala sa kabutihan ng Diyos? Sa mga panahong hindi mo pa nararanasan ang kagalingan sa karamdaman, pupurihin mo pa rin ba siya ng buong puso? Sa mga panahong parang kapos pa ang pinansyal na pangangailangan, aawitan mo pa rin ba siya ng pasasalamat? O baka naman unti-unti na tayong lumalayo at nagtatampo sa Kanya? Nakabaon at nakaugat pa rin ba ang ating pananampalataya kay Kristo sa kabila ng hindi pagsagot sa ating mga kahilingan sa paraan at bilis na ating inaasahan? O baka hinahayaan nating manlamig at mawala ang ating pananampalataya? At dito po natin muling babalikan ang napakahalagang tanong na aking binanggit sa simula pa lamang ng mensaheng ito. Sabi po sa kasulatan, when the Son of Man comes, will He find faith on earth? Napakaganda po ng tanong na yon. Will He find faith? Sapagkat inilatag na ni Jesus ang dakilang kapangyarihan ng persistence sa kwento ng byuda. At ipinahayag niya ng buong linaw kung sino ang tunay na Diyos na nagbibigay ng hustisya sa kanyang mga anak. At pagkatapos ay ibinalik niya ang hamon at tanong sa ating mga puso. Ngayong alam mo na ang lahat ng ito, makakakita ba siya ng tunay na pananampalataya sa iyo? Makakakita ba siya ng pananampalataya sa akin? Makakakita ba siya ng isang pananampalataya na patuloy na nananalangin at lumalapit kahit hindi pa dumarating ang sagot mula sa langit? Makakakita ba siya ng isang pananampalataya na patuloy na nagtitiwala at kumakapit sa Kanya kahit hindi pa nahahayag ang Kanyang mga dakilang gawa? Makakakita ba siya ng isang pananampalataya na hindi naglalaho kahit matagal pa ang paghihintay sa milagro? And that is what true biblical faith really is. Ayon po sa aklat ng Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the assurance of things hoped for, the evidence of things unseen. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang lumilitaw kapag nangyari na ang milagro sa ating harapan. In truth and in reality, faith already exists at kumikilos bago pa man mahayag ang milagro. At iyan po ang nagbibigay sa atin ng banal na lakas upang magpatuloy, magtiis at buong pusong magtiwala. Ang matatag na katiyakan na naririnig niya tayo, sumasagot siya sa tamang panahon, nagpapagaling siya at nagliligtas siya ng mga buhay. Kanina pa po natin inaawit ng paulit-ulit sa ating worship na ang ating Diyos ay tapat at ang ating Diyos ay napakabuti magpakailanman. At nakikita po natin ang katotohanan ito sa napakaraming mga patotoo at kwento sa banal na kasulatan tungkol sa mga taong
nagtaglay ng matibay na pananampalataya. Tulad na lamang po ng babaeng dinudugo sa loob ng 12 mahahabang taon. Isipin po ninyo, 12 years siyang nagdusa sa matinding sakit at kahihiyan sa lipunan. Pumunta na siya sa lahat ng manggagamot, naubos ang lahat ng kanyang ari-arian, ngunit sa halip na gumaling ay lalo lamang lumubha ang kanyang karamdaman. Subalit nang marinig niyang nagdaraan si Jesus sa kanilang bayan, lakas loob siyang naglakad at sumiksik sa gitna ng napakaraming tao. Kahit napakasikip at bawal sa batas na makisalamuha siya, buong tapang siyang lumapit dahil may matatag na paninindigan sa kanyang puso. Sinabi niya sa kanyang sarili, kung mahawakan ko man lamang kahit ang laylayan ng kanyang damit, tiyak na gagaling ako. Hindi niya kailangang hawakan ang mismong katawan ni Jesus o kausapin siya ng matagal. She simply held on to that divine resolve. Kung mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling. That is incredible, pure faith. At alam niyo po ba ang sinabi ni Jesus sa kanya nang maranasan niya ang agarang kagalingan sa kanyang katawan? Sabi ni Jesus, "Anak, your faith has made you well." Ang kanyang pananampalataya ang nagbigay daan sa kanyang paggaling at nagpalakas sa kanya. Nakita rin po natin ang ganitong pananampalataya sa kwento ng bulag na pulubing si Bartimeus na bulag mula pa sa kanyang kapanganakan. Nang marinig niyang nagdaraan si Jesus na taga Nazaret, buong lakas siyang sumigaw sa gitna ng daan, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Pilit siyang pinapatahimik at pinagsasabihan ng mga tao sa paligid na huwag mag-ingay at huwag abalahin ang guro. Ngunit alam niyo po ba kung ano ang ginawa ng bulag na si Bartimeus? Lalong lumakas ang kanyang sigaw at buong pusong nagmakaawa, "Jesus, Son of David, have mercy on me." Ganun po katindi ang kanyang pananampalataya na maririnig siya ng Panginoon at hindi siya mabibigo sa kanyang paghingi ng kagalingan. At nang sandaling iyon, tinawag siya ni Jesus at ipinagkaloob ang paningin. At muling sinabi ni Jesus ang mga katagang ito, "Your faith has made you well." Yan po ang uri ng pananampalataya na labis kong hinahangad na makita ng Diyos sa aking sariling buhay. Isang pananampalataya na buong tapang na nagsasabing, "Panginoon, hindi ko man lubos na nauunawaan ang lahat ng nangyayari sa aking paligid. At hindi ko man alam kung kailan at paano ka sasagot, patuloy akong magtitiwala at kakapit sa iyong mga pangako. Panginoon, hindi ko man nakikita kung paano darating ang milagro, nagtitiwala akong ikaw ay tapat at mabuti. Panginoon, matagal ko na itong ipinapanalangin at parang walang nagbabago sa natural, ngunit nananalig ako na ikaw ay kumikilos ng lihim para sa aking kabutihan. Marahil ay sumasagi sa inyong isipan. Napakadali lang sabihin yan para sa iyo, Pastor Don, dahil ikaw ay isang pastor at kitang-kita ang pagpapala at pabor ng Diyos sa iyong buhay. Totoo po, lubos akong nagpapasalamat dahil napakabuti at napakatapat ng Diyos sa aking buhay sa bawat yugto. Ngunit hindi ko po ito ipinapangaral dahil lamang nasagot na ang bawat panalangin ko sa nakaraan. Nais ko pong ipagtapat sa inyo na marami pa rin po akong mga personal na bagay sa aking buhay na patuloy kong ipinapanalangin, ipinaglalaban at pinaniniwalaan hanggang sa mga sandaling ito. Kahit po sa ating komunidad bilang isang iglesia, napakarami pa nating mga dakilang pangarap at panalangin na patuloy nating dinadala sa panan ng Panginoon. Ngunit kung nagawa po ito ng Diyos sa mga naunang henerasyon, kung pinagaling niya ang babaeng nagdurusa at binigyan ng paningin si Bartimeus, sigurado po akong may kapangyarihan din siyang kumilos sa ating mga buhay ngayon. At napakarami nating mga buhay na patotoo sa ating kalagitnaan na nagbibigay sa atin ng panibagong sigla upang huwag tumigil sa paghingi. Nasaksihan ko po ito mismo sa buhay ng aking asawa noong buong tiyaga niyang ipinagdasal ang kanyang kapatid sa loob ng 7 mahahabang taon. 7 taon po siyang nanalangin ng walang humpay. Nag-imbita sa church kahit paulit-ulit siyang tinatanggihan o sinasabing busy sa ibang lakad. Ngunit hindi po siya kailanman sumuko sa pananalangin.
At sa wakas, makalipas ang 7 taon sa Shangri-La, dumating ang kanyang kapatid sa church, tinanggap si Jesus sa kanyang puso, nakatagpo ng isang mabuting asawa, at ngayon ay mayroon na silang napakagandang anak. All because he persisted and because our God is ultimately faithful. Nasaksihan ko rin po ang kadakilaan ng Diyos sa buhay ni Nabel at Arnel na buong pananampalatayang nanalangin para sa isang sanggol sa loob ng 5 taon. Mayroon pa lang ang matinding medical condition na ayon sa siyensya ay magiging napakalaking hadlang sa pagkakaroon ng anak. Ngunit nagkaisa sila sa pananampalataya na ang Diyos ay Diyos ng mga himala at dinirinig niya ang daing ng kanyang mga anak. Nanalangin sila ng 5 taon at ngayon po ay buong galak nilang inaalagaan ang kanilang napakagandang baby girl na si Theon. Nawa po ay magsilbing malaking pampalakas loob sa bawat isa sa inyo ang mga ganitong uri ng patotoo. Ang mga kwentong ito ay hindi ibinabahagi upang tayo ay magkumpara o makaramdam ng inggit at pagkadismaya sa Diyos, kundi upang ipaalala sa ating mga puso na kung nagawa ito ng Diyos para sa kanila, tiyak na magagawa rin niya ito para sa iyo. Kung nagkaloob siya ng kagalingan sa kanilang katawan, bukas din ang kanyang mga kamay upang magpagaling sa iyo. Kung nagkaloob siya ng himala ng provision sa kanila, tapat din siyang magbubuhos ng biyaya sa iyong buhay. Kaya nga po mga kapatid, don't stop asking. Huwag na huwag po kayong titigil sa paghingi. Ask and keep on asking. Seek and keep on seeking. Knock and keep on knocking. Hindi upang pilitin o manipulahin ang Diyos, kundi dahil buo ang ating tiwala na siya ay isang mapagbigay at mabuting Ama. Nagtitiyaga tayo sa pananalangin hindi upang pilitin siyang maging tapat, kundi dahil napatunayan na niya ang kanyang walang hanggang katapatan sa atin ng paulit-ulit sa kasaysayan. At ang pinakadakila, pinakamatayog at pinakamatibay na patunay ng kanyang katapatan at pag-ibig sa atin ay ang ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Sabi po sa aklat ng Romans chapter 5, "This is how God demonstrated His love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us." Hindi pumunta si Jesus sa krus upang payapain ang galit ng isang malupit na Diyos. He gave Himself as the perfect and spotless sacrifice para tubusin tayo sa ating mga kasalanan at upang ipamalas sa atin ang dakilang puso ng Ama na nagmamahal sa atin ng walang pasubali. At ang pinakadakilang balita sa buong sansinukob, hindi na natiling patay si Jesus sa libingan. Nabuhay siyang muli sa kanyang kapangyarihan makalipas ang 3 araw. Pinatutunayang walang anumang kapangyarihan ang kasalanan, kamatayan at kadiliman sa kanya magpakailanman. At dahil po sa natapos na gawa ni Jesus sa krus, naging ganap na maayos at naipanumbalik ang ating kaugnayan sa Diyos Ama. At ang regalong ito ng kaligtasan ay bukas at ipinagkakaloob sa bawat taong sasampalataya sa Kanya. Hindi lamang para sa mga taong matagal ng relihiyoso, hindi lamang para sa mga taong perpekto ang pamumuhay, kundi para sa bawat pusong handang magtiwala kay Jesus. Sabi po sa Romans chapter 10 verse 9, "If you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved." Marahil ay naririto ka ngayon sa silid na ito at matagal mo nang naririnig ang tungkol sa Diyos. Regular kang sumasama sa pagsisimba tuwing linggo, ngunit alam mo sa kaibuturan ng iyong puso na wala kang tunay at personal na kaugnayan sa Kanya. O baka naman nakilala mo siya noong mga nakaraang panahon, ngunit dahil sa mga pagsubok at kabigatan ng buhay ay unti-unti kang lumayo. At ngayong araw na ito ay nararamdaman mo ang banayad na tawag ng banal na Espiritu na nais mong magbalik sa yakap ng mapagmahal na Ama. Kung ikaw po ang taong iyon, nais ko pong magbigay ng isang napakahalagang pagkakataon sa iyo ngayong araw upang tumugon sa Kanyang banal na paanyaya. Huwag mo pong palampasin ang dakilang pagkakataong ito na magbago ang takbo ng iyong buhay magpakailanman. Maaari po bang hilingin sa ating lahat sa silid na ito na ipikit ang ating mga mata at iyuko ang ating mga ulo sa pananalangin?
Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas, o nais mong muling ialay ang iyong buhay sa Kanya, maaari mo bang itaas ang iyong kamay sa pagbilang ko ng 3? 1, 2, 3. Itaas mo po ng buong tapang ang iyong kamay. Walang anumang kahihiyan sa presensya ng Diyos. Nais ko lamang pong makita kung sino ang aking ipapanalangin. Maraming salamat po sa mga kamay na nakataas sa bandang likod, sa mga kamay dito sa gawing kanan, sa gawing kaliwa at dito sa gitna. Para po sa lahat ng nagtaas ng kanilang mga kamay, maaari niyo pong ilagay ang inyong kanang kamay sa inyong puso. Bilang isang nagkakaisang pamilya ng pananampalataya, sabay-sabay po nating ipanalangin ang panalangin ito. Ulitin po ninyo ng buong puso pagkatapos ko. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo ngayong gabi. Nagpapasalamat po ako ng buong puso sa iyong pag-ibig at sa iyong pagkamatay sa krus ng Kalbaryo para sa aking mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, na hindi ka nanatiling nakahimlay sa libingan, kundi nabuhay kang muli upang pagkalooban ako ng bagong buhay at kaligtasan. Ngayong araw na ito, buong puso po akong nagdedesisyon na talikuran ang aking mga kasalanan, magbalik sa iyong presensya at tanggapin ka bilang aking Panginoon, aking tagapagligtas at aking gabay. Patawarin mo po ako at linisin ang aking puso. Tulungan mo po ako, Panginoong Jesus, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na mamuhay sa iyong katuwiran at lumakad sa tunay na kalayaan araw-araw. Mahal na mahal po kita, Panginoong Jesus. Sa iyong dakila at makapangyarihang pangalan, sama-sama nating sinasabi, Amen and Amen. Palakpakan po natin ng buong lakas ang ating Panginoon para sa bawat isa na nagtaas ng kanilang kamay at nagbukas ng puso kay Kristo ngayong gabi. Nais ko pong ipaalala sa inyo, hindi po ito ang katapusan ng inyong paglalakbay, ito pa lamang po ang simula ng isang kamanghamanghang buhay kasama ang Diyos. God bless you all.